Good morning, Sister Alma. Can you kindly look at the person beside you, to your left and to your right, and notice something good? Pansinin mo naman yung okay sa kanya. Wow, mukha kang bagong paligo. Wow, your ribbon. Nakita natin yung kanina yung gospel reader, the ribbon is so pretty. Yeah, notice something pretty. It will really change people's lives. Ito yung klase ng talk today na mamaya ko na sasabihin yung title. Pag-usapan muna natin to. Let's see the first slide. Yan. Is it okay? We'll refer to the first slide. The teaching about retaliation. To those who are studying obligations and contracts and law, ito yung tinutukoy na lex talionis. The law of retaliation. Tingnan ang katabi mula ulo hanggang paa. Yan ba yung tipong naghihiganti pagka siya'y sinaktan? Ang damdamin? Pag siya'y naging miyembro ng partido PPDP? Pinaasa pero di pinaglaban? Kasi it's human instinct, the retaliatory behavior or the tendency to return harm with harm. Kaya nga meron silang sinasabing fight or flight mode. Ikaw, saan ka ba? Sa fight o sa flight? Brother Obet, depende. Pag kaya, uupakan ko. Ako noon, nervyoso kasi ko eh. Pag tuwing dinuduro ako, talagang sinasapa ko kagad. Noon yun, wala pa ako kay Lord. Kasi nga, boksingero ako. Sabi nga ng di ba, Cobra Kai, strike first, strike hard. No mercy. Yan ang daigdig. Ang daigdig gusto kang saktan. Buti na lang may community. Tingin kayo sa paligid nyo. At dapat sa community, ikaw ay pinoprotektahan. Naks. Ikaw ay inaalagaan. Let's see the next slide. Ayan. Yes. Sabi ni Dan Brown, I think he authored the Da Vinci Code. May maganda rin naman siyang sinasabi. Small minds have always lashed out at what they don't understand. Napansin nyo, pag hindi natin naiintindihan, ang daling magalit. I was speaking with Sir Jason a while ago. Alam nyo ba anong pinakamadaling gawin sa mundo? Magpakasama. It's the easiest thing to do. Tingnan ng katabi at sabihin mo sa kanya, patola. Ang sarap pumatol. This is my chance to confess. Sino-sino na ang pinatulan ko nung completely wala ako kay Lord. When I was still an atheist, pinatulan ko yung tak-tak-tak-tak Garelius Torque. Nakipagsapakan ako sa EDSA over no reason at all. Nagkatulakan lang. Imaginein mo di lalo na sa rambulan sa UP. Napaka mapagpatol natin. May kilala ka mapagpatol dito, patola? O mas may kilala ka mga bitter o kampo? Di ba? Alam na natin, di ba? Shinare ko na sa inyo, bakit bitter ang ampalaya? Hindi siya sinama sa excursion ng bahay kubo. Mamaya nyo na lang kantahin. Walang ampalaya dun. Pero may patola. Buti nakasampa si patola. Hindi lahat papatulan mo. Pati ba naman non-living things pinatulan? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo makipagkwentuhan sa katabi. Anong non-living things ang pinatulan mo na? Tinadya ka ng gulong, binalibag ang electric pan, tinapon yung love letter, tinapon yung cellphone, galit na galit sa cellphone na nag-a-alarm sa umaga. Ikaw naman nag-alarm nun, di ba? Ganyan tayo. We lash out on things we don't understand. Let's see the next slide. Kailangan spiritual ang ating response. Dahil hindi na tayo tao lang. Ang daling sabihin na, tao lang. At kung naaalala niyo pang kanta ni Rico Puno sa mga kaedad ko, sabi doon, ang tao'y marupok. Tingnan ng katabi, baka yun siya, marupok. Kay daling lumimot. Pero ang ganda ng kanta, sa Diyos na ang lahat.
Siya ang nagdulot. Dapat hindi tayo basta-basta tao. We need to have not a human or animalistic response, sorry for the word, pero yun talaga yung lex talionis, but to be spiritual over things. Sa tagal naman natin siguro umaattend ng prayer meeting dito, nagiging spiritual na tayo. So tingnan natin. The grace is to respond good despite evil. Sabi nung isang author, in order for evil to persist, a few good men will not do anything. Para lumaganap daw ang kasamaan, Edmund Burke was the one who said that. Natutunan ko kay Brother Ernie. Para lumaganap ang kasamaan, ang dapat lang gawin ng mga mabubuting tao ay walang gawin. Dapat may ginagawa tayo. Anong gagawin natin? Let's see next. Ayan na. Yan ang title ng ating discussion. Everybody read together. Parang ang hina. One more time. 1, 2, 3. When we say be the bigger person, it's not bigger in ego. It's not bigger in size. It's not bigger in bullying. It's bigger in something else. Kasi nga sabi natin kanina, only small minds react to small things. Pag-aralan natin ang ating sarili. Are we reactive or responsive? Pati ba naman ulap? Bihira, wala naman sa usapan, uulan ngayon. Lahat na lang pinapatulan. Pero if we take on the spiritual side, then we become the bigger person. Brother Obet, ang liit-liit mong tao, ikaw nagto-talk about be the bigger person. Let's see, what in the world, because this is one of my main principles in life. Isa sa main philosophy of life ko is be the bigger person. Dalawang klase ng tao sa mundo. Tingnan mo kung alin dyan yung katabi mo. Committed at saka committed. Ang committed, wala siyang planong maging tamad sa trabaho niya. Ganyan bang katabi mo? Kung ganyan katabi mo, ba't di ka pumalakpak? Parang nag-isip ka ng... Yes. At saka isang committed. Committed pang unawa, committed ang pasensya, committed yung pagsaserve, paglilingkod. So, be the bigger person. So, Brother Obet, where and how can I be a bigger person? Let's see. Let's begin by sharing, reflections on Matthew 5:38 to 42. Let's see next. First, be bigger in humility. Sabi dito, I say to you, offer no resistance to one who is evil. I don't know about you, pero dati akong fan ng Meteor Garden. Yung pinakauna, yung bahay kubo kahit munti, halaman doon sari-sari, singkamas at talong. Yan. Sigarilyas at mani, sitaw bataw patana. Yun, di ba? Gusto ko doon, believe it or not, si Daming So. At isa sa nagustuhan ko kay Daming So, para sa pag-ibig, nagpapakabait siya. Tingin sa katabi. Siya ba yun? Kasi palaaway siya eh. Parang ako. Tapos sinaway siya ni Sanchay. Sabi ni Sanchay, next time magpapakabait ka. Di ba ganun daw? May extra? Sabi daw mismo, napakahirap naman yan. Pero ginawa niya. Yung dati niyang karambulan, ginulpi siya. Kaya nung nag-date sila ni Sanchay, lulugo-lugo siya. May black eye, may sugat. Kaya naging Daming Sugat na siya. Ano nangyari sa'yo? Sabi ni Sanchay, sabi mo magpakabait. Sira. May sobra siyempre. Pwedeng lumaban pag self-defense. Tapos nakakatuwa kasi 3 episodes matapos, nung nag-date sila, sumisipol si Daming So, may hawak na baseball bat, may dugo sa dulo. Oh, saan ka galing? Sabi niya, self-defense. Niresbakan yung mga kalaban. Friends, it doesn't work that way. Be the bigger person is be bigger in humility. Kaya, mahirap. Kaya nga, you need grace. Grace,
One of the popular definition of grace is undeserved favor. Pero ang paborito kong definition ng grace is God's enabling power. Pakisabi nga yun. Aside from being philosophical coach, I'm also a recovery coach. Tinutulungan ko yung kapwa ko. Kapwa ko mahal ko. Kapwa ko addict, tinutulungan ko. And in the 12 Steps program, I want to summarize the first 3. I cannot, God can, let Him. Hindi ko kaya. Kasi ang mga addict, Brother Obet, kasama mo dun yung addict sa'yo. Siguro, addict sa pag-ibig na toxic. You cannot. May ilusyon ng mga addict na anytime kaya nilang ihinto. Ang pag-iinom, ang paninigarilyo, ABS, alak, babae, sugal. Sa mga babae naman, chismosa, bongangera, nagger, CBN. Ilusyon lang yun. I can't. You have to accept that there are things you cannot do. Number 2, God can. Number 3, let Him. Pero dahil nasa community tayo, may idadagdag akong clause. I can't, God can, let Him through me. Kaya nga, through Christ, hindi ko kaya, kaya ni Lord sa pamamagitan ko. Papalakpak ka ba pag tinanong kitang, bumabait na ba ang katabi mo? Napansin ko, nagtagal ng konti, pero happy na ako doon. Kasi nag-isip ka. Alright? So tingnan natin yung kasunod. Be bigger in, next slide please, understanding. Kasi sabi dito, you ever heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Let's have a Bible study sa Numbers at sa Deuteronomy. Dati, pag may sinapak ka, boom! Natanggal yung ngipin ng sinapak mo. Ihahayag ka nila sa grupo ng mga elders at sasabihin ng elders, para makabawi ka, sapakin mo rin siya. Dapat matanggal isang ngipin lang. Kaya a tooth for a tooth. Tapos, pagka may sinaktan ka, nabulag siya. Bubulagin ka rin sa harap ng mga elders. Boom, bulag ka din. Tapos, pag may alipin ka, nabulag mo, para sa mata niya, palalayain mo siya. Ngayon, wala nang alipin. May mga alipin na lang alipin sa pag-ibig. Pagka meron ka namang alipin, nasakta mo na tanggal ang ngipin, palalayain mo siya. Yun yung batas dati. Hindi yun ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, maging maunawain. Sino na dito ang naka-encounter ng isang toxic na tao? Be honest, raise your hand. Toxic client, toxic office man. Toxic, mahirap pakisamahan. I have one word for you. To understand them. Ask me what? Rewind. Baka naman, inaapi siya ng misis niya. Alam niyo bang Japanese word for fathers like us? Kaya buti may Happy Father's Day. Oto-san. Yun ang ginagawa ng maraming, napangiti si Ryan dun Yun ang ginagawa ng mga misis sa aming mga oto-san. Nauutusan. Di ba? Mga kapatid, dapat inuunawa. The word is rewind. Rewind mo, baka may pinagdadaanan. Rewind mo, baka bitter sa buhay. Rewind mo, baka... Kasi according to psychology, lahat ng mga bully, binuli rin. The victim were victimized before. Ikaw galing ka sa isang okay na pamilya. Brother Obet, hindi. Sinaktan din ako pero pinili kong magmahal. You are more blessed. Kaya, be bigger in understanding. Ikaw ba yung klase ng tatay na nag-roblox lang kayo ng anak mo, nag-aaway kayo? Tapos nakukutusan mo yung bata? Ganyan tayo, may tendency tayong pumatol. No, be bigger in understanding. Brother Obet, this is unfair. Ako na lang ba palagi ang umuunawa? The answer is yes. That's why you're happy. Ako hindi ko na pagpapalit itong buhay na to kaysa yung buhay ko dati na mapagpatol. Ask me why. Kasi ang sarap at napaka mapayapa ng taong nagpapakabait. Take it from me. Kung wala si Lord, napakadaling, kanina lang, kinata ko gusto kong habulin. Pero nang pinakadaling gawin, understanding.
Ngitian ng katabi, sabi mo, unawain mo na lang ako. Come on, sabi mo. Yan, tamang-tama, binigyan talk. Next, please. Be bigger in, let's see next, mercy. When someone strikes you on the right cheek, turn the other one as well. I give you a biblical background. Ang Old Testament, ang hindi masyado naging legalistiko yung mga Pariseo at saka mga practice ng Judaism. Kasi hindi nila pwedeng gamitin ang kaliwang kamay nila sa worship. Kanang kamay ang pang-worship nila. Kaya when a person strikes you on the right, sampal yun. Wapak! Ngayon, pag sinampal ka, when you turn the other cheek, paano ka pa sasampalin? Nakaharap na yung kanan niyang pisngi. So, iba-backslap ka niya. Ang ibig sabihin ng backslap, insulto. Pag ininsulto ka na, pwede kang sumapak kahit ikaw ay alipin. Sabi mo sa katabi mo, or hindi ka binackslap, dahil nakapwesto yung kanan mong pisngi, ginombag mo. Pwede ka nang jumombag kahit alipin ka. Ask me why. You have regained your dignity. And if you're only using me to feed your fantasy, really not in love, so let me go. I must be free. Dignity is very important. Palagi tayong may ganito, oppressed ako ngayon kaya ako malungkot, oppressed ako Alam niyo ba ang Tagalog ng oppressed? Api. Ba't ka magpapaapi sa demonyo? Anak ka ng Diyos. No, be bigger in mercy. Brother Obet, ako na lang magpapatawad palagi. Oo. Kasi it's not being right, it's all about peace. You forgive even those people who doesn't deserve your forgiveness. Ask me why. Because you deserve your peace of mind. May mga taong kailangan pang uminom ng gamot, makatulog lang. Diyos ko, ang Pilipino, sumandal lang, masandal lang sa LRT, tulog, nakatayo. Umaattend ng prayer meeting, tulog, tingnan ng katabi. Di ba? Masa. Bigger in mercy. Lagayin kamay sa puso. Sabihin natin to, sige na nga, Lord. Magpatawad na nga. Kahit mahirap, pinapatawad ko na siya. Di ba? Biglang yung subconscious mo, tinuro kung sinong patatawarin. Because when you forgive, it's a decision. It's not in the feelings. It's in the mind first. And later on, you can move on. Let's see next. Be bigger in affection. Kaya nga, if you want to be successful, this is the ultimate rule. Basahin niyo yung Dale Carnegie, Max Lucado, basahin niyo yung John Maxwell, Lori Beth Jones. Kinukode palagi yung extra mile. Can you say it please? Extra mile. Sa ating mga NPAS, sa ating KPAR, sa ating mga evaluation. Hindi ka pwedeng ma-promote because you're doing what is just asked. Big sabihin, average ka lang. No, you have to be above normal, above average, bago ka ma-promote. And it's called extra mile. The difference between ordinary and extraordinary is extra. Extra effort. Huwag na kayong pumalakpak sa isip nyo na lang maglagay ka ng check. Tapos ang ina-assess mo yung katabi mo. Okay? Huwag mong paparinig sa kanyang check, baka magalit. O kaya X. Di ba, magkatunog naman no? Pero samayin mo na lang. Yung katabi mo, maaga na bang uma-attend sa trabaho? Ako, X siguro. X. Muntik na ako magka-habitual tardiness case sa Land Bank of the Philippines. Buti na lang, nabawi. Yung katabi mo ba, palaging more than what is expected in a day's work? Nakasimangot yung lahat. X.
Tingnan mo, as you assess the person beside you, you get to assess yourself. Because what you need is an extra mile. Kapatid, I don't know to whom this prophecy would fall, but I want to say this to you. You've come this far. Ngayon ka pa ba susuko? Nakarating ka na dito. Extend pa more. Extra mile. Bigyan mo nga ako, Iha, ng key of G. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Akbayan ng katabi. Palakpakan natin musician natin. Akbayan ng katabi. Sabihin mo, you've come this far. Extra mile pa more. Heart pa more. May iba't ibang klase daw na mga nagpo-post sa social media. Hindi ako ma-post eh. Pero ma-heart ako. Lahat heart. Pero pag nakita kong yung mercy, yung gaya naman ako. Ang bilis natin mag-heart sa IG or sa Instagram, tsaka sa Facebook. Ang tanong, hina-heart ba natin mga office mate natin? Huwag mo namang harapan, i-heart mo yung mukha. Huwag naman. Basta, get to like them. Get to love them. We are 1/3 in our entire day in the office. So if you do not love your work, and if you do not love your workmates, you are 1/3 unhappy for the rest of your life. Sino dito mahal niya yung trabaho niya? Pumalakpak. Ay, iba. Pagtrabaho eh. At tingnan natin. Sino dito mahal niya yung katrabaho niya? Pumalakpak. Mas malakas yung trabaho kaysa sa katrabaho. Sige na nga, let's see more. Yan, bigger in affection. Next, bigger in nurturance. Mga kapatid, alam nyo ba, tayo mga tao ay nilikha para kumalingan ng ibang tao. Kaya sinabi dito, give the one who asks of you and do not turn your back to the one who wants to borrow. Pero lagyan natin ng distinction ha, ng corollary. Pag kilabot na namangungutang at di ka binabayad, pwedeng humindi. Sabi mo sa katabi mo, clear. Kilabot na, Diyos ko, inutangan ka na. Tapos pag hindi mo pinautang, may utang ka sa akin. Gcash pa more. May hangganan. Ang hangganan ng Christian love ay abuse. Yes? Pero we are here to nurture each other. Iha, isa pang key of G. Key of C? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay. Come on! Para sa sarili lang. Listen up, y'all! Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Aha. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Let's give the Lord the glory due His name. Pag ikaw ay isinuko mo na ang buhay mo kay Lord, nothing is accidental anymore. Everything will become incidental. Meant to be kayo, tingnan yung hilera na yan, meant to be kayo maging magkatabi sa row na yan today. Meant to be na maging part ka ng St. Peter Group of Companies para magkita tayo. Meant to be na yung ka-work mo ay ka-work mo, ang boss mo ay boss mo, yung people under you is under you. You cannot choose, topo-topo barega, yan na. Kaya, you have to choose to love your work and love the people around you. You're there to care for each other. Alam nyo, gustong-gusto ko yung Peace Valle Verde. Alam nila yung mga sablay ko, I'm not good in admin, I'm not good in the details of the mission work. Pero you know what they do to the leader, to the builder? Gawin natin to para hindi mahirapan si Brother Obet. Di ba ang ganda?
when we look after each other. Kaya kayo magkatabi, tingnan ng katabi, kaya kayo magka-work, para yung lakas mo, pupunuan yung kahinaan ng iba. At para yung kahinaan mo, pupunuan ng iba. Last but not least, let's go. Third to the last slide. Let's see the next slide, please. Are you learning much? Okay, let's see next. Ano ba tong bigger in? Let's see next. Kasi may ini-spell tayo dito, believe it or not. We are spelling the word bigger in humility, bigger in understanding, bigger in mercy, bigger in affection, bigger in nurturance. That's being human. Yun ang tunay na maging human being. Hindi tayo putok sa buho. Nilikha ng Diyos tayo para maging tao. Sabi ni St. John Bosco, we're winding down the road, we're about to finish. There's no such thing as a perfect person. But in order to be perfect, we need to be human. And Jesus showed us how. Let's give the Lord a big hand, everybody. Ayan na pala. Oh, di ba? Tapos, St. Peter, I share with you all my pains. I will share with you also my victories. Si Brother Obet ay muntik nang makick out sa UP dati. Tingnan natin yung next slide. Pag-pray niyo po ko sa... Ito. I call this the spiritual Aikido. Lord, make me an instrument of your peace. When there is hatred, galit sa iyo yung mundo, let me sow love. Unfair, pero kaya. When there is injury, pardon. When there is despair, hope. When there is doubt, faith. When there is darkness, light. When there is sadness, joy. Kahit masama ang mundo, magpakabait ka pa. Ika nga ni Cardinal Tagle, Pilipino ako, Katoliko ako, kahit satan mo ko, magmamahal pa rin ako. Next slide, please. Ang dating munting i-kick out ng UP, pray for me on Saturday. I'm one of the main speakers of a lecture in values education. Palakpakan naman natin si Lord. And pray for me because just last Saturday, something was announced. Si Brother Obet, na dating hitman ng fraternity, dating walang Diyos. Tingnan natin next slide. Inassign po ng aking mga elder that I will be the head of the Feast International of the Light of Jesus community. Everybody stand up. I can't do it, but I can do it through Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's respond to the Word of God. Let's meditate on what we've learned today. Anong area ka dapat maging mas malaki? To become bigger. Bigger in humility. Pray for the grace that we will become humble in terms of service and character. Pray for the grace to be more understanding. Kasi masyado tayong kumikidit ang pangunawa. Pray for the grace to become merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Pray for the grace to become an affectionate father, affectionate mother, affectionate child, affectionate daughter, affectionate son. Diyos ko po, nananakit ang mundo. Huwag na tayong dumagdag sa katoksikan nito. Maging mapagmahal tayo. And please, be a nurturing person. Because of you, people are growing. Be the cause of growth. Without insecurity, success is fulfilling your personal development. Significance is helping others become successful. Let's mean every word. Oh yes, God. We claim your promise in Philippians 4:13 that we can do all things through Christ. I can do all things through Christ. I can move a mountain if you are the strength of my life. I can do all things through Christ. For you are the strength of my life. You are the strength. I can do all
for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.